maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw. Mabuhay! Welcome po sa pang-apat na episode ng Tindig by Etama Robles Forum. At nandito po kami ngayon sa aming templo sa Sitio Matarik, Camagin, Caloocan City. At syempre, ako po ang inyong mami at babaeng nagalas, Mayet C. Robles. At kasama ko po ang aming presidente na walang iba kundi si Estrella Tita Vida, ang iyong Pangulo ng Samahang Tindig. Yan po ang aming presidente ng Iglesia ni Imam Misa Rabbi Jesus Tindig Kataoin. At siya po ay, ma'am, magpakilala mo nga. Ako po ay isang guro sa Balingas High School, Quezon City. Ang tinuturuan ko po ay K-10, PLE po. Kaya halina po kayo sa aming forum na ito para makapakinig kayo ng kakaibang mga aralin. Kasi ako isang guro. Parang may bago tayong matutunan sa forum na ito. Pag-uusapan natin tungkol dun sa patak ng kalikasan. At meron pa kami isang kasama dito sa gawing kaliwa ko. Walang iba kundi si... Ako naman si Joey Antequera. Ako yung bagong membro ng Tindig. Ako po isang cameraman dito sa forum na ito. So ano ang dahilan na nakapaloob kung bakit ka sumama sa Iglesia ni Imam Misa Rabbi Jesus Tindig Kataoin? Isa po sa mga dahilan na kaya ako nagpabautismo dito dahil po sa ngayon ko lang po ito na tagpuan na katuruan ito na sa dinabi namin ng pinasok kong mga sekta, naging Katolik ako, Born-again at Mormon. Dito lang po ako naliwanagan ng gusto talaga kung ano ba talaga ang tamang katuruan at direksyon at timbangan. Maraming bagay na kung atin pong sasaliksikin ay napakalalim po ito. Inaanyayahan ko po kayong mag-aral at manood, makinig dito sa pag-aaral ng every Sunday dito sa templo namin sa Sitio Matarik. At kasama mo rin ang iyong kapatid na walang iba kundi si... Ako po si Gisela Tingera. Nakababatang kapatid ni Joey Antequera. Kaya medyo mahihayin pa. Pero bautismado na din po siya. No? Okay. So sila pong dalawa ang sinasanay ng mami ng pagiging cameraman. Yung katuruan natin ito, kung ano ang dating sa kanila nitong ating mga pinag-aaralan. So, ano ang dating nito sa mga kabataan na nag-aaral sa Balingas High School kapag binubuksan nito katuruan natin? Pag kami nagtatalakayan o binabalita ko sa kanila ang tungkol dito, ay nagtataka sila. Karamihan ay nagtataka kasi ang ating samahan ay kakaiba daw. Sa title pa lang, na tindig. Kasi pag yun ay pag sinabi mong tindig, ipangungusap na yun, mauunawaan agad ng bata. Tindig, ibig sabihin, tatayo na tayo lahat. O, di ba? Tindig. Kumbaga, ay, napaka-ikli, pero pag tinignan nila, may tuldok-tuldok pala yun. May acronym po, may kahulugan po, kaya sila naggugulat. Kakaiba daw po ang ating samahan. Kumbaga, Pilipinong-Pilipino. Diba po? Tayo mga Pilipino. Kaya talagang yung samahan natin, pangalan pa lang ay kakaiba na. Yung pala ay may dating, may malalim na kahulugan sa kabuuan nitong tindig. Kaya pag kami nag-aaral, kumpirensa lang po, nakaupo kami, nakapaligid sila sa akin, nagtataka sila, ganun pala kaganda ang nilalaman ng acronyms na ito na tindig. Kasi yung T, yung pala may kahulugan, yung I, may kahulugan din, yung N, yung D, yung I, and G. Kaya tapos doon nila makikita yung may dalawa tayong dakilang espiritu. Nakala nila ay isa lang ang dakilang espiritu. Yung pala ay dalawa. May kaagapay, may babae pala. Noon kasi tayo, nakagis na natin sa Katoliko, na si Jesus lang, lalaki lang. Pero ngayon dito sa ating samahan tindig, may natuklasan tayo o meron tayo na pag-aralan na makabago. Na dito lamang sa aming samahan ninyo mapag-aaralan o marinig at matutuklasan na kakaibang katuruan ito ng ating pang-espiritual. So, ma'am, kasi karamihan sa mga may edad na nagising, yung tinatawag na sarado katoliko. So, di ba, at
versus doon sa mga kabataan. Kasi pag talagang sarado Katoliko o yung mga naluto na ng mga ibang reliyon, parang ang hirap ng tanggapin itong katuruan natin dahil ang mga Ginoo may babae, tapos meron dilim, pinag-uusapan yung dilim. So, yun. Kaya parang hindi nila katanggap-tanggap kaagad hanggat hindi sila nagbubukas ng pangunawa. Pero ano ang dating sa mga kabataan nito dahil hindi pa sila nasasarhan? Kumbaga, hindi pa sila naapektuhan ng sumpa ni Magellan. Dahil yung espada ng krus, yun ang pinagugatan talaga kung bakit 400 taon tayong inalipin ng katuroan ito, yung espada ni Magellan. So, kasi, di ba, mga kabataan yan. So, ano ang dating sa kanila nitong pagtuturo natin bukod sa mga sabi mo? Naintindihan ba nila kaagad o mas madali lang ma-absorb yung proseso ng paliwanag na ginagawa mo sa kanila? Medyo madali kasi sanay na sila sa iba-ibang katuruan na kanilang sinasalihan, lalo na yung sinasabi nila, unang-unang nating na pag-aralan nila o sinamahan nila na born again. Pero ito daw sa atin ay kakaiba. Kaya very eager o yung gustong-gusto silang makinig kasi dahil unique. Ibang-iba ang mga nilalaman o pagpapaliwanag dito ay nagugustuhan po nilang paliwanag. Kasi hindi yung sa marinig nila yun at yun din sa mga simbahan na nakikita nila. Pero dito sa atin daw, kakaiba. Merong kakaibang natuklasan din sila na hindi nila naririnig sa iba din na sinasamahan nilang grupo o organisasyon na pang-spiritual. Dito sa atin, napakaganda daw kasi sabi ko nga, dito ay timbang. May pang-material tayo, may pang-spiritual tayo. Kaya yung pang-spiritual, kahit na 10% ito ay higit na nakakalamang, pumapantay din sa material. Kaya sa tindig pa lang, sa salitang tindig pa lang, nandun na ang timbangan. Kasi mahirap talagang tumindig kapag hindi pantay ang tayo mo ng kaliwa at kanan mong paa, di ba? So hindi ka balanse kapag hindi ka nakatindig ng tama, nagamit mo ang kaliwa at kanang paa. Anyway, ganoon din naman sa kaliwa ko si Joseph kasi ito yung na isang kasamahan namin na dinimolish sila sa Holy Cross. At ngayon, doon sa demolition, parang dito nila nakita lalo ang application ng kung paano nyo tindig ang sarili sa pagitan ng dilim at liwanag ng buhay. So, dumating na Joey pala, no? Dumating na Joey ang dilim na bahagi ng buhay mo nung panahon na dinidemolish kayo sa lugar niyo, sa lugar, So, anong pakiramdam nun? Na wala kang ibang maaasahan, wala kang ibang malalapitan, kasi laban nyo yun eh. Kumbaga, demolition team, at ang kalaban nyo, administrative order yung ginamit. Yung Quezon City Quezon City, utos ng mayor yun. Administrative order. So, ano ang naramdaman mo nun bilang ikaw ay tao na ano ang nagawa sa'yo nung pagiging kasapi mo ng tindig at ano ang parang naging lakas mo sa pagharap ng isa sa mga naramdaman ko doon, parang siyempre nakakalungkot dahil nakaibigan mo ang kababata mo, magkakalayo-layo kayo. Sa pa, walang relokasyon. Napakahirap talaga ng gano'n. At yun, buti na lang medyo nandito si Ma'am Mayet na tumutulong sa amin. Nagpapakas na doon na kaya na harapin ang mga pagsubok na yun. Dito sa tindig, bago dumating yung gano'ng naturuan na din ako na lumaban, hindi gumagamit ng dahas. Habang dinigiba yung bahay niyo, hindi kayo naging mapusok. Actually, isa ako sa mga pumunta doon, nung time na hinabdot na ng yung camera na ginagamit mo sa pag-security, hinabdot na ng police, di ba? Walang problema sa akin sa mga kapatid. hindi natin. Sign na lang. Share naman ako. So, hindi na ipapadlock ang sabi. Kaya wala kayo dapat. Ngayon,
may tulong ba yung pagiging bautismado mo sa iglesia ng hindi katakot? May naitulong ba sa'yo yun? Malaking naitulong sa akin dahil doon to napalawa ng ang isip na sabi ko, nakatira kami sa ganong lugar. Sabi ko baka mas may darating pang mas maraming biyaya sa buhay natin. Patuloy lang sa buhay. Na-interview ko na yung dalawang kasamahan natin bagong miyembro at saka yung ating presidente. Hindi na talaga BBQ sa katuroan ito dahil nakita niya na yung timbangan at saka yung kahalagahan ng katotohanan. Okay, so thank you very much. Bilang pagtatalakay sa buwan ng paksa ng Mayo, ano itong updated script, yung kasaysayan ng paglilikha ng solar system natin? Ang buhay ko ngayon, dito sa mundo kong ito, aking napagtanto, pinagpalang lubos. Ang tanging alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganapin itong katuruan aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay gawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Di ko akalain ako'y inyong mapapansin. Katuruan ito'y dapat nang alamin. Ang tanging alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganain itong katuruan aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay gawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Aking panawagan sa di pa nakakaalam. Ang doktrinang ito'y tunay na timbangan.
So, yung paglilikha ng araw, pinagawi ang mga lalaking, ang mga babaeng anghel sa north, at pinagawi ang mga lalaking anghel sa south. Ngayon, yung mga nakuha nilang alikabok, yun ang pinagsama-sama. Siyempre, dahil nga sa nilikha tayo ayon sa kanilang wamis, sa analysis nyo, ano ho ang pagkakaiba ng mga batang, mga anak natin na babae kumpara sa mga anak na lalaki? Diba? Meron tayong pagkakaiba sa ugali nila na nakikita sa ugali ng mga anak natin. Mabilis talaga utusan ng mga babae. Hindi na nagpapanigo-ligo, sumusunod agad. Samantala ang mga lalaki, susunod na pero mabagal. Saka mo lang, sige, uy, dalian mo, dalian mo. Ulit-ulitin mo pa bago sila sumunod ulit. Ganyan ang kaibahan ng lalaki sa babae. Kaya ang mga babae, para sa akin talagang nasipag. Sila'y nakakaraming natatapos na trabaho o kahit din sa anghel, sila'y maraming nakukuhang. Sa kalikasan kasi, unang napapakinabangan ang babae. Pero, dahil pag nagpamilya na sila kasi, yun ang susunod naman na, pamilya naman nila ang asikasuhin nila. Pero sa katagalan naman, ang mga lalaki naman, ang siyang magiging baston natin sa pagtanda natin. Kasi, wag lang magkakaroon ng kontrabida ang asawa, yung anak na lalaki. Okay. Ang utos kasi, open yung statement ng nagutos, ng tuldok. Sabi niya, basta kumuha kayo kung anong makukuha niyo sa kalawakan. Kaya, anong meron? Siyempre, yung manipis na hangin lang. At yung kulay ng alikabok ng nakuhang babae ay 3. Pero yung sa lalaki, 2. Kaya suma total, ang araw ay may 5 kulay lang ng alikabok. Tapos, sa kalikasan natin makikita na yung pinagsama-samang alikabok ay hindi pareho. Yung iba naman, masipag, yung iba naman, basta makasunod lang sa utos, makakuha lang ng kung anong alikabok na makukuha nila. Kaya hindi lumabas na parehas. 2, 4, 6, tapos, ayan. So, anong expect mo dito pag ganitong sitwasyon? Di mas marami ang nakuha ng babae kaysa sa lalaki. Pero, 3 kulay ang alikabok na nakuha nila. Noong pangalawang utos na, nagbigay ng pasubali na kapag hindi sumunod sa utos, tutunawin. Ang tunaw sa mga anghel, equivalent yun ng kamatayan. Tutunawin. Kaya, kung paano yun, sabi ang espiritu, walang kamatayan. Hindi kamatayan nga, kundi ang tao may kamatayan. Ang espiritu, tutunawin. Kaya, dahil ayaw nilang tunawin, lahat sila sumunod ng utos. So, itong direction na to, ang papunta, papuntang east, ang lahat ng mga babae, gumawin, kung ano talaga yung regular na ginagawa ng babae, ganun din. So, 2, 4, 6, 7, 8. Tapos yung mga lalaki, sumunod na rin doon sa utos. Kaya halos mga 1% na lang ang diferensya ng bawat planeta. Kasi halos magkakalaki na yung nakuha nila, alikabok, na dumikit sa kanilang mga labay ng pakpak. Talagang dala-dala nila yun. Yung makikita, yung pagkakaiba ng size ng kaliwa at kanan. Kasi yung south at north. Kaya kung papansin ninyo, pag bumibili kayo ng sapatos, iba ang sukat ng kaliwang paa nyo sa kanan. Diba? Oo kayo. Tapos, kung kahit sa pisngi, ito yung mukha ko, na isang picture. Hinati ko siya, may nunal ako dito sa kaliwa. Tapos itong kanan, walang nunal. Tapos, nung inihati ko siya, pinagsama ko yung kanan, yung kaliwa, dinuplicate ko doon. At itong kanan, dinuplicate ko doon. Kaya ang lumabas, magkaiba ang purong kaliwa at saka yung purong kanan. Tandaan nyo, may nunal ako dito ha. Diba? Pero pag pinagsama at nilagyan ng konting accessories, nag-iiba lalo ang itsura. Lalo na pag naiba lalo yung ayos ng buhok. Kaya talagang yung itsura sa panlabas na anyo, malaking bagay. Pero ang lahat ng tao, kapag pinalupan mo at pinakita mo yung laman loob, lahat yan pare-pareho butas dito, yung skull, yung natin, di ba? Butas dito. At yung kahalagahan ng isa sa buwan ng Mayo, yung 5 senses natin na common sa mga tao. Kaya yan. Yan yung mga
mga patotoo na magkaiba talaga yung kaliwat kanan natin dahil dalawa yung lumikha sa atin bilang tao. Na utos sa kanila, yun yung susunod natin paksa sa buwan ng June. Paglilikha ng tao at lahat ng madilim na bagay dito, pati yung pahinga, pati yung paglilikha ng sex organ, tatalakayin din natin yun. Talagang yung tanong mo ulit, Kalinda, kung anong size ng mga planeta, yun, magkakahawig na halos. Pero nung pinagsuklob ang planeta, halos 1% lang ang difference ng size ng nakuhang anghel ng babae at saka magneto na itim at saka yung magnetong puti na nakuha ng lalaki. Yun ang pinagsama nila, pinagsanid nila, ayun, halos 1 to 2% lang ang diferensya. Hindi na halos makita. Yung protocol na kasamang i-discuss natin sa buwan ng Mayo ay yung Ready, Get, Set, Go. Diba ang unang creation ay una, araw. Pangalawang utos, yung Earth, o yung Earth na, yung planet Earth natin. Tapos pangatlong utos, yung lumikha kayo ng inyong kawangis, yun yung tao. So, tatlong antas ng buhay. Protocol yan. Yun ang tinatawag natin protocol, yung kanikala ng kalikasan. Kumbaga, yan yung ready, get, set, go. Ano ang kahalagahan yan sa buhay natin bilang tao? So, dito ngayon, papasok na ikaw, ina, anak, ako. Kasi tatlong antas eh. 3 generations, kumbaga. Kaya yung 3 generations na yan, ang magulang ito. Nagbibigay ng power, ang araw nagbibigay ng init sa planeta natin. Pero pwede rin siya magbigay ng init sa tao. Kasi ang tao nabubuhay sa planeta. So, pwede siya direktang pumunta dyan, pero kailangan din niya yung power ng planet Earth. Okay, ulit. Kumbaga, ito yung first generation, second generation, third generation. Ang may karapatan direkta sa araw, okay, ready, get, set, go. So, go, tao na talaga. Dahil tao ang inilagang tagapangalaga ng planet Earth natin. Yung lahat ng mga nabubuhay, sa baba niyan, mga nilikhang hayop, isang kaisipan, hayop, sige, hayop at halaman, at saka yung planet Earth talaga natin, yung mga kalikasan. So, yung kalikasan na yan, karagatan, yung kabundukan, yan na yun. Ito yun, ang magulang, may karapatan sa kanyang anak. Lahat ng mga pangangailangan ng anak, suportahan mo bilang ikaw ang magulang. Kaya lang, pag nagkaroon na ng asawa itong anak, nagkakaroon na siya ng apo. Ang responsibility naman nito ng anak, dun sa apo. Ang lola, pwede lang makialam sa apo kapag ang magulang nawawala sa timbangan. Pati sa pagsuporta sa pinansyal. Kasi minsan sa awa ng magulang sa kanyang apo, siya na ang sumasagot sa panggastos para sa apo niya. Na nagiging mali kapag ang magulang ng apo niya ay inalisan niya ng karapatan sa pagsuporta dun sa anak. Lahat ng pangangailangan ng apo, dapat yung magulang muna ang sasagot, hindi yung lola. Kapag wala ng kakayahan at nawala na yung magulang, saka sasaluhin yung ng lola, ng lolo, yung responsibilidad na naiwan na ulilang ako. Dahil depende sa sitwasyon nga. Pero kung buhay pa yung magulang nung apo, dapat hayaan niyang magtrabaho ito para sila ang sumagot doon sa apo niya. Pero kapag ang lola pa rin ang nanagot doon sa lahat ng pangangailangan at nakonsinti niya yung katamaran ng anak niya, itong magulang ang may kasalanan na nagkakargoy yan. Yun yung protocol ng kalikasan. Plus, ito pa, yung positive side naman na pagpapaliwanag noon, kung ano yung ginawa mo sa anak mo, yun nagsiset ka ng example. Halimbawa, pinakikita mo yung tamang gawa ng pagpapalaki ng anak. Dapat matutunan ng anak mo yun sa pagpapalaki naman sa kanyang mga anak. Para sa mga susunod na lahi, pasa-pasa, hihigdan pa niya. Kasi kung ano yung bagong in sa generation na ngayon, yun ang, kasi noon tayo nag-iigib pa ng tubig, di ba?
nagtatanim pa kami ng aming pinakain noon, nung bata pa kami. Nagtatanim kami sa bukid kami, nagkumukuha ng aming pag-almusal. Tapos pag pumapasok kami sa eskwela, ang layo ng paaralan, sa bayan pa, wala sa kabundukan. So, pero ngayon, ang mga bata, hinahatid na ng school bus, iba yun ang pagkakaiba ngayon. So, nagbabago dahil nga sa pag-unlad ng sibilisasyon. Sumabay tayo sa trend ng pagbabago ng science and technology. Kasi, part yun ng development ng kalikasan. Kasi natutuklasan na ng kalikasan kung paano yung pagtuklas sa tuldok. Kalikasan natin natutuklasan kung paano yung pinakamaliit na atom. Dati noon, ang mga plaka, di ba? Long playing, isang malaking plaka, isang kanta lang. Ngayon, isang maliit na chips, SD card, ang dami ng music na ilalagay. So, ganun yung pag-develop, pag-improve ng technology natin. Isang kadena, lolo. Kaya pag nagkaroon ka ng anak, tapos naipakita mo yung magandang halimbawa bilang ikaw ay magulang. O, tapos pag nagkaroon din siya ng anak, ipakikita niya rin yung natutunan niya sa'yo bilang magulang niya. O, ipapasa niya sa anak niya. At itong anak na to naman, dapat matutunan din ng anak. Kaya pamilya ang ipinakikita dito na unang magdidevelop sa talagang liwanag ng kaisipan, ng timbangan sa kaisipan ng anak. Kaya ang unang obra maestra na araw ay produkto yan ng isang samahan o pamilya ng mga anghel at ng tuldok. Kaya talagang sila mismo ang gumawa, ang mga anghel ang gumawa, ang nagbigay ng buhay, mga tuldok. Kaya nung pinagpapasapasahan yung bola, unang bola na malaki, 16 yon, isang pamilya sila na lumikha noon. So, ang lumikha ng lahat ng material ng araw, una yung araw na nilikha ng mga anghel, tapos, ang nagbigay ng buhay tuldok. Kaya ang lumikha ng lahat ng mga material, mula sa araw, planeta, buwan at estrella, at mga nakikita natin sa mundong ito, pati tayo ng mga tao, ay ang mga anghel. Subalit ang nagbigay ng buhay ay ang tuldok. Tinatawag natin tuldok. Kung ano ang pangalan ng tuldok, saka na natin sabihin. Actually, hindi pa nga natin sinasabi sa atin eh. Pero kung ano yung pangalan ng dalawang anghel sa planet Earth natin, bali, nung binigyan ng buhay ang 8 babaeng anghel at 8 lalaking anghel, lahat sila ay may pangalan, nagsisimula ang pangalan sa letter V. Pero, yan ang babae. V. At ang lalaki ay yung letter A. Kaya lahat sila, di ba, Alpha, Omega. Kaya ang mga babae ang gumaganap sa dilim, pero ang mga lalaki sa liwanag, Alpha. Kaya ngayon, yung pangalan ng dalawang anghel natin, nasa ngayon yung tinatawag natin Imiza at Jesus, sila ay nagsisimula din sa V at saka A. 4 na letra ng pangalan. Sa susunod na natin ipaalam kung ano ang pangalan nila. Ang buhay ko ngayon, dito sa mundo kong ito, aking napagtanto, pinagpalang lubos. Ang tanging alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganakin itong katuroang aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay gawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Di ko akala
alamin. Ang tanging alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganahin itong katuroang aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay tawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Aking panawagan sa di pa nakakaalam. Ang doktrinang ito'y tunay na timbangan. Kapag pinagsama mo ang katuruan ni Jesus at ni Misa, si Misa ang gumaganap sa negative polarity, si Jesus naman sa positive polarity. At kapag pinagsama mo na, in-apply mo sa sarili mo ang kanilang katuruan, ikaw bilang tao, kasi ang Marina, parang may sabungan na yung parang yung track and field. Alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganahin itong katuruang aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay gawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas, buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumatalang, galaw-gaw, nakalilito.